Hello mga ka-offer, meron naman tayong i-repair na LG CRT TV. So ang issue nito, sabi ni madam hindi na daw nagbubukas pero may sounds. Tapos basta yun, nawala na pati sounds. Tapos eto, itatry natin kung ano nga ba ang dahilan. So power natin. Yan. So i-click natin yan. May marinig tayo. Nag-click naman siya. So wala nga lang na display lumalabas. So yan ang problema siguro niya. So yan parang nag-click siya pero wala talaga, naka-ano lang yan, naka-forward kaya mabilis. Pero alam naman natin si LG, medyo ang paglabas ng oscillation niya is delay. Pero sa issue nito, wala naman. So ayan yung loob niya. Yan medyo marumi na nga. So matagal na rin pala tong na-stop kay madam bago dinala sa atin. So ayan, check natin. Tingnan natin yung mga parts kung may mga kalawang or mga putol na or bloated na parts. Yung filter na sa primary is bloated na. So yan lang nang nakita natin na bloated. So ito yung likod niya, o kita mo yung yung sa power supply section niya. Yan mo, nagkulay na siya, kulay di mo maintindihan kung lumot or ano. So ayan napansin ko diyan guys, yan yung relay niya naka-bypass na. So, ibig sabihin nilagyan na ng naka-jumper na. Yan so maliit lang. So ewan ko kung sino ang gumawa niya, na bypass nga lang yung andar siya. Kaya lang yung sa system niya, sa control, ibinaypass niya yan, wala yun. Ibig sabihin hindi siya hindi nag-click yung relay kaya nga binaypass niya. So ngayon mag-check tayo ng voltage kung okay ba yung mga voltage dyan sa mga parts. So ayan nag-check tayo dyan sa yung tawag dyan sa 180 volts. Ayan nag-click tayo dyan sa power nya. So ayan, wala, ibaba natin ng sa 50 para makita natin kung mayroon talaga. Ayan so mayroon ng konti, nasa 50 lang pero yung test probe natin nakatutok sa sa 180 volts. Binaba ko pa sa 10 sa 10 BDC. Makikita mong pumipitik-pitik yung niya. So ayan nakaset sa 10 BDC. Bababa natin. Pumipitik-pitik yung pointer ng tester. Ibig sabihin may problema dyan, may sira dyan na parts. So kahit dyan sa baba mag-check tayo, ganun pa rin ang supply nyan, pumipitik-pitik pa rin. Kahit saan na supply dyan, ganun yan. Karamihan guys na sira dyan sa ganyan, yung flyback. Kung hindi yung flyback, yung it's out, yung horizontal output nya. So ayan tinanggal ko yung horizontal output nya. So chinik ko dyan bago ko tinanggal, shorted nga talaga. Ayan kita ko sa inyo. Ayan naka yan times 100 na nga yan. Ayan shorted talaga. Yan, so titingnan natin kung yan lang talaga ang sira niya. Pero nung pagtingin ko sa likod ng board niyan, marami na siyang yung mga hindi na nakadikit na ng mga paa ng parts niya. So kailangan natin resolder lahat yan, yung mga karamihan, para mag-okay yung mga dumadaloy na mga kung ano yung hinahanap ng mga voltage dyan.
So yan pa pala yung sa CRT sa sakit niya. Oh. Tanggal na yung ano, yung sa screen niya. Nagkaroon na ng umido. Yan yung likod niya. Oh. Medyo kailangan talagang i-resolder. Yan. Oh. Tatanggalin natin yan na si CRT sakit na yan. So yan pa oh, gumagalaw. So ibig sabihin, karamihan talaga hindi na nakadikit sa solda. So i-resolder natin yan lahat. Yan sa CRT board tsaka yung sa main board. So ito na. Nung na-resolder ko na lahat, so ayan, mag-check na tayo ng voltage. Gumamit pala ako dyan ng it's out na malaki kasi yung original dyan is maliit. So iba ang number niya na ginamit ko kasi kung masira man yan, walang problema. So ayan o, tumino na yung voltage niya. Ayan o, yung in ng ano, dyan yung in 12 volts. Yan, tsaka yung out, siyempre may 12 volts din yan. Tapos doon tayo sa 180 volts. Ay, dyan muna sa ano, yung 115 sa B+. Tapos punta tayo sa ayan, 180 volts. So, tingnan nyo guys, oh. Sobra oh, aabot ng 125 volts. So may problema pa sa 180 volts. Dapat umaabot sa kanya okay lang sa 195 or 200, pwede yan, pero itong 125 volts na, so over na yun. Bueno, nag-oscillate naman siya. Yung ano, yung nakikita natin na may guhit, ano yun, madali lang naman yun, adjust na lang natin yun. So yan, tinanggal ko na dyan yung naka-bypass. So okay na yan. So tingnan natin yung voltage sa verticalize niya. Yan o. 27. Naka 50 tayo dyan. Yan sa kabila, siyempre 27 din yan. Yan. Yung sa tuner niya, yung sa 30 volts, present din. 30 to 32 volts. Yung 5 volts, present din yan. So ito yung mga parts na papalit natin, yan yung papalit natin dyan na it's out. Ayan, nalaglag pa yan, oh. Tapos yan yung mga tap switch na yan, pinalitan ko na yan ng bago. Tapos ito yung 160 100 UF, yan, oh, nag-umido na sa baba, palitan din natin yan. Tapos yung isa pinalitan na rin natin, yung 160 din. Tapos ito ganun din yan dyan, oh. Dyan yan yung 160 volts din yan, 4.7 UF. So ito 50 volts yan, oh. Tapos yan yung mga tack switch na pinalitan natin. Yung malaki nga ng kaunti, pero yung sa atin, pero okay lang naman kasi sakto lang naman siya. Yan, papalitan natin yan ng yung sa filter na yan na bilog na. So magche-check muna tayo dyan kung pag naging okay na siya, saka tayo magpapalit. So ito na siya, oh. Yan. So okay naman, okay pa naman yung ano niya, yung color niya. Kunti lang na adjust. So check natin yung voltage ulit. Kung mag-normal na nga ba yung mag 180 na. So ayan, oh. Oh, naglalaro na siya sa 195 to 200. Okay na yan kaysa yung una 100, halos nasa 225 na. Ayan, oh. Yung ano, same pa rin, 27 yung sa vertical. Yan yung sa B+ niya, 115. Nagnormal pala yung sa 180 volts niya. Yung ginawa natin, nagpalit tayo ng mga filter capacitor, pati yung sa primary.
Ito yung in niya. Ito yung apat na paa yan mga ka-oper. Yan sa in niya dapat may ano dyan, may 12 volts, tapos yung out is 12 volts din. Yan yung out niya. So ayan, 12 volts. So okay lang, okay na yan. So dahil nga sa matagal na yan, hindi natin i-expect na okay na talaga yan. So meron yan cause na kapag siguro ilang linggo or ilang araw na, swerte natin kung hindi magka-defect uli. So ayun, yung i-try natin yung sa yan, yung sa audio video nya. Nagkumamit tayo dyan ng DVD. So ayun, okay naman yun sa audio video nya. Tapos yan, mag-try tayo ng isang song. Tapos may try natin sa likod, yung audio video din sa likod, kung okay din ba. Yan, ugutin natin muna yan. Yan, tapos dun tayo sa likod kasi meron pa yan sa likod, meron din sa harap. Yan, yan, so okay din, wala namang problema. Ayun, kita natin sa likod is 2017 pa, 7/20 to 17. So yan, naglagay din ako 2025. So matagal na, may mga 9 years ba? Tama ba ang compute ko, 9 years? So marami pong salamat pala kay Madam Donita Binlayo ng Purok sa San Roque, Malilipot, Albay. Thank you po ma'am sa tiwala. So ito po yung parts ng mga pinalitan natin. Ito yung malaki, yung sa filter na bloated. Ito yung sa 160 volt, dalawa. Tapos ito yung sa it's out. Okay na yung display niya. So hanggang dito na lang po ang ating video. Be blessed. Shalom.